Hello Habibis! Another day, another vlog! Bahala na Habibis kung tatawanan niyo ko, pero basta ang sarap po talaga ng tutong, kaya dinala ko po sa biyahe namin kasi hindi pa po kami nag-agahan. Bali, nagdala din po ako dito ng pastil. Alam mo yung mabilisang lakad, kaya kung ano lang yung mahablot, yun na yung kinukuha. Bali, hindi ko na nabidyohan yung habang nasa biyahe, kumakain po ako ng tutong. And nandito na po kami ngayon dito sa Ortigas. Yes, sa Ortigas po kami. And kung nakita niyo dyan, si Marjana nakatulog na kasi nga sa sobrang traffic po papunta dito. And bakit po ba kami napadpad dito? Yes, pumunta po kami sa PUEA. Actually, bawal po talaga yung camera po dito. Kaya nung napansin namin na bawal po talaga, ipinatay na po ng videographer natin. Yung mga video ko dito sa PUEA is patagulang talaga siya. Kaya ganyan, kung walang nakatingin magbibideo ako. Pero pag may nakatingin, pinapatay ko. And dito nga nakalabas na kami, kaya sabi ko, ay nako, nakalaya na. Dito nga medyo yung itsura ko hindi ko maintindihan kasi nga dito sa ilalim ng tulay na to, alam niyo na pag nasa Pilipinas kayo, hindi ko na ikukwento, basta alam niyo na yun. And kaya nagmamadali ako na makaakit dyan. And sabi ko mabilisan natin kasi yung makeup nating matutunaw, ganon. So ayan, paakit na kami dyan kasi nga pabalik na kami sa Robinson Galleria. And kung nakikita niyo yung itsura namin, ngumingiti, ganyan. Pero deep inside, gusto ko na ding matapos yung sitwasyon ng kapatid ko kung saan man siya naroroon. Kasi hindi madali sa ate, hirap po mag-isip kung kumusta na yung kalagayan ng kapatid mo. And siyempre, sabi ko nga lagi, kung sa pangarap kaya kong ilaban ng patayan, ano pa kaya sa pamilya ko? Ganun din po ako. Ako po yung tipong tao na hindi marunong makipag-away sa kahit na sino. Pero pagdating talaga sa pamilya ko or sa kapatid ko, doon lumalabas yung hindi ko maintindihan kung may sa demonyo ba yung utak ko. And sa kahit anong sitwasyon sa life ko na yung hindi ko naiintindihan, ang ginagawa ko po niyan, nagre-research po ako kung ano ba yung nangyayari, ano ba yung dapat kong gawin, ano ba yung karapatan at ano ba yung mali at ano ba yung hindi dapat gawin. Para pagdating ko dun sa pupuntahan ko like attorney or sa OWA or sa PUEA, pagdating ko dun hindi ako mangangapa kung ano yung sasabihin ko or alam ko kung ano yung isasagot ko doon sa mga makakausap ko doon. Hindi lahat alam mo, pero lahat pwede mong pag-aralan. Hindi porket wala kang pinag-aralan, hindi porket lumaki ka sa probinsya, hindi porket introvert ka or ano man yan. Basta lahat ng yan, kaya mo yung pag-aralang, gustuhin mo lang talaga. And kung nakikita niyo, nandito na ako sa loob. Kakadaldal ko, nasa loob na pala kami ng mall. And sa wakas sabi ko, tapos na din yung first step na gagawin ko sa PUEA. Pero sa next naman na pagpunta ko, iba na yung sadya natin or follow up na yung gagawin natin kung kumusta na ba yung sitwasyon. Kasi nga sabi ko, hindi ako titigil until makita ko yung kapatid ko na nasa mabuting kalagayan. Pero maiba tayo Habibis, kung nakikita niyo yung batang yan, si Marjana, sobrang happy niya na nasa labas talaga siya. And dinaan po namin siya dito sa Aldo para tumingin-tingin ng mga sapatos na nagugustuhan niya. Kaya sabi niya, may allowance daw siya darating ba. Hindi ko alam kung saan galing yung allowance niya. Kasi nga magto 2 months na din siya sa Manila and lagi siyang nasa store. And siyempre sa edad na meron siya, siyempre kailangan din niyang gumala. Ay yung mga ganyang edad, masarap talaga gumala. Ay masyado na tayong sobrang seryoso Habibis. By the way, nandito na kami ngayon sa head office of AGG or Alliance Emotion Global. Dumaan kami dito kasi nga iaasikasuhin namin yung income ni Marjana. Kaya sabi ko, since naman napupunta rin naman ako sa PUEA, sabay na din kayo. So ayan, nag-login muna kami dito. Dito naman, okay lang naman mag-video, wala naman problema. And pagpasok namin dito, nakita ko yung tuwang-tuwa siya kasi nga dito daw ang ganda doon ng office ng company. Kasi nga, first time niyang pumunta dito, kaya sabi namin, tumigin ka muna ng matching. Pero after noon, matching na yun, siyempre dito muna kami sa customer service kasi nga itatanong namin kung ano yung mga proseso na gagawin. Huy, may mga pa ganun.
And dito, sobrang na-miss ko yung office kasi ilang buwan na din ako hindi nakakapunta dito since na-busy ako sa store. Eh yung hataw ko talaga, more on online lang talaga ako umaattend ng Zoom live or sa live ng company pagka may event. And dito, nakikita niyo, nag-order na kami dito. And di ko na ipigilan dito tumawa kasi nga, natawag ko si Sir Jason ng yung ibang pangalan ba. And dito, pinapili ko na si Marjana kung ano yung gusto niyang piliin. Kasi, siyempre, lagi naman kasi siya yung nagbabantay nung store actually. Kaya minsan, sabi ko, deserve naman na siguro i-treat kahit ganyan lang yung presyo. O diba, tawang-tawa dyan si ABGM. Kaya nga sabi ko, tikman mo muna yung matching. And dito habang inaantay ko si Marjana na makapag-order nung kung anong gusto niyang i-order dun, ito, ninanamnam ko muna yung loob ng office namin sa 3rd floor. Kung saan ako natuto, kung saan ako nagsimula, kung saan ako nadapa, at kung saan ako babangon ulit at itatama yung mga bagay-bagay na nagawa nating mali. Dati-dati tinatanong ko sarili ko, bakit ba nangyari sa akin yung ganong mga bagay? Pero nung kalaunan, naunawaan ko at nagkaroon ako ng gratitude or grateful sa puso ko na nandito ako sa company na to at naintindihan ko bakit siya nangyari sa akin. Lalo na nung nakita ko na yung mga taong kagaya ko na nagkaroon ng ganon sitwasyon, wala na dito sa company at nagibang company, 'di ba? So, although choice naman nila 'yon. Pero sinabi ko sarili ko na buti pinagpatuloy mo si Naida, buti hinarap mo yung mga ganong sitwasyon at hindi mo tinakbuhan ka. O di pa kakadaldal ko, di ko na narinig yung sinabi ni Marjana. Sabi niya masarap daw yung matching. And dito nalobat na rin yung cellphone ko after nito, kaya hindi ko na nabidyohan yung mga ganap. So paano habibis, hanggang dito na lang, bye bye.